Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito, mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Isang disgrasyadang babae. Ganyan ako kung ilarawan ng mga taong nakapaligid sa akin. Tinuturing akong basura o kaya ay dumi nang dahil sa hindi kaaya-ayang pangyayari sa aking buhay. Magandang araw sa lahat ng masugid na tagapakinig sa YouTube channel na ito. Tawagin niyo na lamang po akong Amanda. Ito ang aking kwento tungkol sa aking buhay bilang bayarang babae. Nakalaunan ay umibig ako sa isang lalaking hindi ko sukat akalaing magdudulot ng panibagong suliranin sa aking buhay. Hindi ko alam kung pinaglalaruan ba ako ng tadhana. Parang sinampal sa akin ang katotohanang wala nang sino mang ordinaryong lalaki ang iibig sa akin. Sapagkat ang lalaking ibinigay sa akin na mamahalin ko ay hindi pala natin kauri bilang ordinaryong tao. 4 na buwan ako sa trabahong ito bilang bayarang babae. Ayoko naman sanang pasukin ng ganitong karuming trabaho. Ngunit kinakailangan kong gawin para matustusan ang araw-araw na pangangailangan namin ng anak kong sanggol pa lang. Isa akong disgrasyadang babae. Naging sobrang hangal ako sa pag-ibig at tila hindi ko naisip ang posibleng mangyari bago ako pumayag na gawin ang isang bagay na tanging mag-asawa lang sana ang dapat na gagawa. Nang mabuntis ako, akala ko noon ay pananagutan ako ng aking nobyo. Pero nagulantang na lang ako nang hindi niya inangkin ang bata at bigla na lang naglaho na parang bula. Iniwan na ako sa ere at alam kong nagtatago lang siya sa akin. Malas lang at hindi ko pa kilala ang kanyang pamilya dahil hindi pa niya ako ipinakilala sa mga iyon. Kaya napilitan akong harapin ng mag-isa ang responsibilidad na dapat sana'y kaming dalawa ang haharap. Pinalayas ako ng aking mga magulang nang malaman nila ang nangyari sa akin. Kahihiyan lang daw ako sa pamilya namin. Sobrang sakit. Iniwan na nga ako ng aking nobyo. Tinakwil pa ng mga magulang. Hindi ko rin naman sila masisisi dahil nilabag ko ang bagay na palagi nilang pinapaalala sa akin. Pahamak nga talaga ang pag-ibig. Nakakasira ng buhay. Nanganak na nga lang ako nang wala akong kasama. Wala ni isa ang tumulong sa akin. Buti ay nabuhay pa kami. Nangyari pa ang panganganak ko sa ilalim ng tulay ng lugar namin. Sa tabing ilog iyon. Doon kasi ako nanirahan pagkatapos akong palayasin. Gumawa lang ako ng maliit na bahay-bahayan sa ilalim ng tulay. Kasama ang iilan na mga pulubi diyon. Mabuti na lang at ligtas pa rin kaming pareho ng aking anak. Pagkatapos ko siyang isilang sa mundong ito. Sinubukan ko ng maghanap ng trabaho pero walang tumatanggap sa akin. Lalo na at napakagusgusin ko na at dala-dala ko pa ang aking 2 buwan na anak. Hanggang grade 4 lang kasi ang aking natapos sa eskwelahan. Kaya lalong walang tumatanggap sa akin. Sobrang hirap ng buhay. Walang araw na hindi ako humagulgol ng iyak. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang buhayin ang aking anak o pareho kaming mawawala sa mundong ito. Dahil doon, dumating ako sa puntong namamalimos na lang ako sa kung saan-saan. Kahit sobrang init ng araw. Kailangan kong suungin iyon at binabalot na lang ng kumot ang aking anak. Hanggang sa isang araw, may baklang nakakita sa akin. Mayamang bakla. Nagtatrabaho siya sa isang painuman at naghahanap ng mga babaeng magagamit nila para lalong dumami ang kanilang customer.
Nagagandahan ang baklang iyon sa akin. Totoo rin naman iyon. Bukod sa maganda ang aking mukha, maganda rin ang hubog ng aking katawan at may makinis na balat. Sakto rin sa mga babae ang aking tangkad. Kinuha ako ng baklang iyon kasama ang aking anak. Binihisan niya ako at pinatuloy sa kanila ng ilang araw. Hanggang sa inalok niya ako ng isang trabaho. Yun na nga ang trabahong mayroon ako ngayon. Isang bayarang babae ng kanilang painuman. Labag man sa loob ko pero tinanggap ko na lang ang naturang trabaho para sa aking anak. Mayroon ding pagmamay-aring boarding house ang bakla. Doon ako tumuloy. May nahanap kaagad akong babae na magbabantay sa aking anak tuwing umaalis ako papunta sa aking trabaho. Siya si Ines. Kasama ko rin sa boarding house. Sinasahuran ko si Ines kada pinapabantayan ko sa kanya ang anak ko. Isang gabi, galing ako sa trabaho. Naglalakad ako pabalik sa boarding house na tinutuluyan ko nang may biglang humarang sa akin sa kanto. Mga lasing sila at halatang adik. Ay pare, nandito na palang maganda at sexy nating pulutan ngayon. Singhal nga ng isang lalaking lasing. Kumunot ang aking noo at umiwas ako ng daan. Pero agad akong hinarangan ng isa pang lasing. Nagsimula na akong kabahan sa mga sandaling iyon. Tumabi kayo sa dinadaanan ko. Matigas kong wika sa kanila. Lalong kumunot ang noo ko nang sabay-sabay silang tumawa ng malakas. Hinahawak-hawakan na rin ng isang lalaking lasing ang buhok ko. At saka hinimasimas ang aking braso. Mabilis ko namang tinabig ang kanyang kamay at saka sinigawan. Aba, pambihira. Nagpapakipot pa ang malanding ito eh. Kating-kati ka rin naman eh. Natatawang wika ng lalaki na ikinakulo ng aking dugo. Bagamat natatakot ako ng bahagya, pero hindi ko pa rin maiwasang mainis sa sinabi niyang iyon. Sa bawat pagkakataong makakarinig ako ng panghuhusga, talagang parang nagpapantig ang aking tenga sa inis. Hindi ko na lang sila pinatulan pa at sinubukan kong tumakbo palayruan. Ngunit nahawakan na ng isang lalaki ang aking pulsuhan. Ano ba? Bitawan mo ko. Galit kong sigaw sa lalaki na walang ibang ginawa kundi tumawa lang ng tumawa na para bang wala ng bukas. Pagkatapos noon ay bahagya akong ibinalibag ng lalaki pa upo. Sumalapad na upo ang naroon sa gilid. Tuloy ay sobrang sakit ng bandang puwetan ko dahil sa lakas ng pagkaupo ko roon. Tatayo na nga sana ako nang mabilis akong patungan ng lalaki. At saka sinimulang nakawa ng halik. Kaya nagpupumiglas ako ng gusto bago pa siya magtagumpay sa kanyang binabalak. Nagtatawanan ng ibang lalaking kasama niya. Samantalang sigaw naman ako ng sigaw at pilit na hinahampas ang lalaking nakadagan sa akin. Hindi nagtagal, napahinto siya nang biglang mamatay ang ilaw at humangin ng sobrang lakas. Naririnig ko pang nagsipagbagsakan sa sahig ang mga bote ng alak na iniinom nila. Ganon kalakas ang hangin at sobrang lamig din iyon. Hanggang sa naninag ko ang lalaking nakasuot ng purong itim na lumapit sa amin. Hindi ko nakikita ang kanyang muka dahil madilim at namatay na nga ang mga ilaw. Nagulat na lang ako nang ginulpi ng lalaking iyon ang mga adik na lasing at isa-isa silang natumba. Nasa gilid na nga ako at kinakabahan lang na nanunood sa kanila kahit hindi ko masyadong makita ang bawat galaw nila. Maya-maya pa, narinig kong nagsipagsigawan na ang mga lalaking adik. Halatang iniinda ng mga ito ang sakit na natamo nila sa paggulpe ng lalaking hindi ko nakilala. Pagkatapos ay walang pasabing umalis ang lalaki, kaya nataranta ako. Teka lang, maraming salamat. Sigaw ko nga sa kanya, ngunit hindi naman siya lumilingon. At nagpatuloy lang siya sa paglalakad palayo
hanggang sa hindi ko na matanaw ang naturang lalaki. Dali-dali na nga rin akong umalis doon at tumakbuhan ako pabalik ng boarding house. Palingon-lingon pa ako sa paligid para tiyakin kung nasundan ba ako o hindi. Pero mukhang hindi naman. Pagdating ko sa tapat ng pintuan sa silid ng aking boarding house, mabilis akong kumatok. Hindi nagtagal ay pinagbuksan din naman kaagad ito ni Ines. Nagmamadali pa akong pumasok at kinandado muli ang pintuan. "Oh, Ate Amanda, anong nangyayari sa iyo? Para kang hinahabol ng multo. Ayos ka lang ba?" Bungad na Ines sa akin. Namumungay pa ang kanyang mga mata. Halatang nakaidlip siya at kakagising lang. "Dito ka muna, Ines. Mamaya ka na lumabas." Tugon ko sa kanya. Nagtanong ulit sa Ines kung anong meron, pero pinilit kong wag muna siyang sagutin. Agad kong nilapitan ang aking anak kung saan ito nakahigat na tutulog. Niyakap ko ito ng diretso at saka hinagdan sa noo. Unti-unti naman akong kumakalma pagkatapos masilayan at mahagkan ang anak ko. Alam kong magtataka si Ines sa ikinikilos ko. Panay tanong na nga siya kung anong nangyayari sa akin. Kaya ikunento ko na rin sa kanyang lahat-lahat magmula nang harangin ako ng mga lasing na adik na iyon. Hanggang sa may lalaking tumulong sa akin. Hindi matigil si Ines sa pagtatanong kung sino iyong lalaking tumulong sa akin. Para bang kinikilig pa ang loka-loka. Samantalang ako ay kinakabahan na nga sa nangyari. Makalipas ang ilang minuto, tuluyan na rin akong kumalma kaya nagbayad na ako kay Ines para sa pagbabantay niya sa anak ko sa gabing iyon. "Maraming salamat, Ines," wika ko sa kanya. Astig ang pangalan no, nakakainis. "Walang anuman, Ate Amanda. Salamat din. Sa susunod ulit ha." Tugon niya naman. Kaya napatango-tango na ako. Lumabas na si Ines ng silid. Nagbihis na rin ako para makatulog na. Tapos na rin naman akong maghapunan kanina sa pinagtatrabahuan ko. Maya-maya pa, bigla akong napansin ang isang anino sa labas ng bintana. Hindi ko alam kung bakit ako kinikilabutan ng makita iyon. Kaya tinakpan ko na kaagad ng kortina. Munti ko na rin kasi makalimutan ang pagtakip ng kortina sa bintana ng silid. Hindi nagtagal ay biglang umiyak ng malakas ang aking anak. Tuloy ay agad akong nataranta at nagtimpla ng gatas. Kaya nga lang ay ayaw dumede ng anak ko. Mukhang busog pa yata siya pero iyak pa rin siya ng iyak. Sobrang lakas niyon. Hindi ko tuloy malaman kung ano ang aking gagawin para patahanin ang sanggol. Kinarga ko na nga ang anak ko at saka isinayaw-sayaw. Hanggang sa pahina ng pahina ang kanyang iyak. Pero hindi pa rin naman nawawala. Mabuti na lang at ilang sandali ay nakatulog na rin ang anak ko. Kaya nga lang, lagi pa rin siyang nagigising na para bang may gumigising sa kanya. Naninindig din ang mga balahibo ng aking katawan. At hindi ko malaman kung bakit. Magdamag tuloy akong puyat dahil palaging nagigising ang anak ko. Hindi ko alam kung umabot ba sa 3 oras ang tulog ko. Kinaumagahan, bala kong mamasyal kasama ang aking anak. Lalo na't malaki rin ang perang nakuha ko kagabi. Minsan lang ako mamasyal, tuwing may malaking sobra lang ang aking pera. Maaga na nga akong naligo at pinaliguan ko na rin ang aking anak. At saka binihisa ng magandang damit. Pagkatapos ay ako naman ang nagbihis. Umalis na nga ako kasama ang anak ko. At saka kami nagtungo sa pinakamalapit na parke. Mula sa kinaroroonan ng boarding house. Gusto ko lang ipasyal ang anak ko kahit sanggol pa. Para naman makalanghap din siya ng sariwang hangin. Bumibili na rin ako ng kaunting kakanin na nakakita kong tinitinda sa tabi-tabi. Nakakaraos na ako ngayon sa buhay, pero hindi nga lang sa malinis na paraan.
Nakakalungkot mang isipin pero wala na akong magagawa pa. Dahil napasok na ako sa ganitong sitwasyon. Hindi ko rin alam kung paano makakalabas. Kaya kasing maghihirap akong muli at baka babalik na naman ako sa ilalim ng tulay. Malungkot ako at dismayado sa katotohanan ng hindi man lang ako hinanap ng aking mga magulang o pamilya. Talagang wala silang pakialam sa akin o kahit sa anak ko man lang na siyang apo nila. Maya-maya pa, habang naglalakad ako sa bahagi ng parke, kung saan kaunti lang ang tao, pansin kong parang may sumusunod sa akin. Kaya nga lang sa tuwing lumilingan ako ay wala naman akong nakikita. Napakunot na nga lang ako ng aking noo. Makalipas ang ilang oras, nagpasya na nga akong umuwi na. Pagod na rin ako sa paglalakad at saka medyo nangangalay na rin ang aking braso sa pagkarga ng aking anak. Pagdating ko sa isang iskinita, nararamdaman ko na namang may sumusunod talaga sa akin. Wala talaga akong nakikitang ibang tao, lalo na sobrang kipot naman ng daan na iyon. Pero kinakabahan ako dahil sa pakiramdam kong iyon. Hanggang sa nagulat na lang ako nang nasa harapan ko na ang isang lalaking may medyo mahabang buhok na hanggang balikat. May pagkakulot din ang buhok nito. At saka may kaunting bigote. Itim ang kulay ng pang-itaas at ang pang-ibabang damit na sinusuot niya. Aminado akong may itsurang lalaking iyon. Subalit nakakasindak naman ang kanyang aura. Sino ka? Kinakabahan ko nang tanong sa kanya habang niyayakap ko ang aking anak. Huwag kang matakot sa akin, binibini. Hindi ako isang masamang nilalang. Ako nga pala si Lorenzo. Wika niya. Napakaganda ng kanyang boses. Malumanay at talagang pinong-pino. Doon ko napagtantong si Lorenzo rin pala yung tumulong sa akin sa kamay ng mga lasenggerong adik sa kanto. Nagpasalamat na nga ako ng formal sa kanya. Mukhang mabait naman ang lalaking iyon. Dinaldal niya pa nga ako at nabanggit niyang magkapitbahay lang pala kami. Hindi ko alam pero parang ang bilis gumaan ang loob ko sa kanya. Nagpaalam pa siya sa akin kung maaari daw ba niya akong bisitahin tuwing wala akong lakad. Hindi naman ako nagkatabiling payagan siya. Kahit kakilala pa lang namin. Makalipas ang ilang araw, malakas ang ulan nang mayroong kumatok sa aking pinto. Nang binuksan ko yon, ay bumungad sa aking paningin sa Lorenzo at bahagya nga siyang nababasa ng ulan. Lalo na't wala naman siyang dalang payong. Mukhang sinuong niya lang ang ulan mula sa kanila patungo sa boarding house namin. Nako Lorenzo, ikaw pala. Halika, tuloy ka. Pagaya ako sa kanya. Tsaka pinapasok ng aking silid. May dalang iba't ibang ori ng prutas sa Lorenzo. May mansanas, dalandan, abokado, hinog na mangga, pinya, ubas at marami pang iba. Nayanga ako at talagang sinadya niya pang bumili ng mga iyon sa palengke. Kay mamahal pa naman ng mga prutas. Inasikaso ko kaagad si Lorenzo. Pagkatapos ay nakapaglaro na siya sa aking anak. Tuwang-tuwa naman ang sanggol sa lalaking iyon. Tawang ng tawa ang aking anak at malakas ang kanyang hagikgik. Kaya natatawa na nga rin si Lorenzo. Doon ko pinagmasta ng maigi ang itsura ng lalaking iyon. Tunay ngang gwapo si Lorenzo. Matipuno ang katawan niya at mistiso. Matangkad rin siya. Habang tinititigan ko nga si Lorenzo, napansin kong mayroong kakaiba sa kanyang itsura. Sa bandang ilalim ng kanyang ilong. Para bang wala siyang kanal doon. Kaya napatanong na lang ako sa kanya nang wala sa oras. Bakit walang kanal ang ilalim ng iyong ilong, Lorenzo? Tanong ko na nga. Pansin ko namang nagulat siya sa aking tanong.
at ilang segundo pa bago siya nakasagot. Ah, ito ba? Ganyan na talaga yan. Magmula nang isilang ako. Wala talaga akong ganun eh. Tugon niya habang patuloy pa ring nakatingin sa aking anak. Tumango na lang ako at hindi na nagtanong pa ukol doon. Baka mayroon lang talaga mga taong walang ganun. At si Lorenzo pa nga ang kauna-unahang taong nakilala ko na walang kanal sa ibaba ng ilong. Pagkatapos nun, nagkwentuhan na kami ni Lorenzo. Marami siyang sinasabi tungkol sa pamilya niya at sa kanyang buhay. Tango lang ako ng tango kahit hindi pumapasok ko sa isipan ko ang lahat ng iyon. Masyado kasing komplikado kaya hindi ko maintindihan. Hanggang sa siya naman ang nagtatanong sa akin. Humiling siyang magkwento rin ako tungkol sa sarili ko. Kaya sinimulan ko na nga sa aking mga hilig gawin sa buhay. Pati ng pangarap ko maging doktor. At syempre, ay hindi matutupad. Dahil hindi na ako nag-aaral. Napatanong na rin sa Lorenzo kung nasaan ang aking mga magulang. Peke na lang akong umiti at saka sinabi sa kanyang lahat. Hanggang sa napatanong na rin siya kung nasaan ang ama ng aking anak. Ay nako, huwag mo nang itanong pa ang gagong lalaki na iyon. Pagkatapos siyang magpakasarap, iniwan na lang ako bigla nang malaman niyang buntis ako. Nayayamot kong tugon sa kanya. Kumunot naman ang noo ni Lorenzo. Ganun ba? Ang dapat sa lalaking iyon madisgrasya. Bulalas nga niya. Napatawa ako sa kanyang sinabi. Ngunit dahan-dahan din akong napatigil nang mapansin kong parang seryoso siya sa kanyang tinuran. Nagtataka man pero itinuon ko na lang sa ibang usapan ang atensyon ko. Maya-maya pa nagpaalam na si Lorenzo. Kailangan na raw niyang umuwi kaya nagpaalam na rin ako sa kanya. At maling nagpasalamat sa pagbisita niya at pagdala sa akin ng mga prutas. Makalipas ang ilang gabi, napabalikwas ako ng gising nang binangungot ako. Napanaginipan ko ang ama ng aking anak. Nadisgrasya raw siya at nahulog sa gusali habang nagtatrabaho bilang construction worker. Isinugod siya sa ospital. Ngunit idineklarang patay na pagkarating doon. Hindi ko alam pero parang tunay ang pangyayaring iyon. Nang nagising ako uminom na nga lang ako ng tubig dahil hindi na ako nakabalik sa pagtulog. Lalo na nang sumagi sa isipan ko ang sinabi ni Lorenzo noong nakaraan. Hanggang sa isang gabi na naman nun. Pauwi ulit ako sa boarding house galing sa trabaho. May madadaanan akong malaking puno ng akasya bago ako makarating sa kabayan. Hindi ko sukat akalaing matunghayan ko ang isang bagay na hindi ko inasang makikita ko sa buong buhay ko. Parang pinako sa lupa ang aking mga paa sa kadahilan ng hindi ako nakagalaw. Gulat na gulat ako at nanlalaki na nga ang aking mga mata. Lorenzo? Nauutal kong sambit. Nakita ko namang nagulat din si Lorenzo nang makita niya ako. Amanda, sambit niya. Hindi ako makapaniwala. Nakikipag-usap si Lorenzo sa 3 uri ng hayop na nasa kanyang harapan. Mayroong ahas, ibon at kuneho. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang kuneho na iyon. Akala ko ay nababaliw na si Lorenzo. Kaya tinanong ko siya kung anong nangyari. Hanggang sa bigla siyang napaamin. Amanda, isa akong engkanto. Naparito lang ako sa mundong ito dahil sa iyo. Matagal na akong umiibig sa iyo, Amanda. Wika niya na bahagya akong ikinatawa. Nagbiro pa nga ako sa kanya ng mga sandaling iyon. Sinabi ko na kung engkanto siya, engkantada rin ako na umibig sa ibang lalaki na ordinaryong tao. Ilang segundo rin naman akong tumawa ng malakas hanggang sa pahina ng pahina ang aking bagtawa. Nang masilayan ko na sobrang seryoso ang kanyang ekspresyon sa muka. Doon na ako halos himatayin nang pinatunayan niya
ang kanyang sinabi. Nag-iba ng itsura si Lorenzo at natubuan ang kanyang tenga ng mahabang karugtong. Nag-iiba rin ang kanyang mukha at buong katawan. Ngunit hugis tao pa rin ito. Pero maraming barding ugat ang kanyang balat na parang isang gamot ng halaman. O yung ugat. Ugat yung tawag sa amin yon. Bahagyang umiilaw ang kanyang katawan, kaya klarong-klaro ko ang pagbabago ng kanyang itsura. Hindi ito totoo. Hindi. Panaginip lang ito. Sigaw ko na nga at saka tumakbo ng mabilis palayo kay Lorenzo at umarurot papunta sa aking boarding house. Pagkarating ko roon ay takang-taka naman si Ines kung ano ang nangyayari sa akin. Ikalawang beses ko na kasi iyon na umuwi ako na parang may humahabol sa akin. Kaya pinaulanan na naman ako ng tanong ng dalagang iyon. Pero sa pagkakataong ito, wala akong sinabi kay Ines. Binayaran ko lang siya kaagad at saka siya pinalis. At bumalik na nga siya sa kanyang silid na nasa tabi lang din ng silid ko. Hindi na ako lumayo sa aking anak ng gabing iyon. Hindi na rin ako natulog at binabantayan ko lang ang sanggol. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, palagi na akong dinadalaw na Lorenzo kahit alam niyang natatakot pa rin ako sa kanya. Minsan ay inaabangan niya ako sa daan pabalik sa boarding house. Minsan naman, nagpapakita siya sa akin sa lugar na pinagtatrabahuan ko. Pero madalas ay pumupunta siya sa aking silid. Hindi ko alam kung bakit hindi ako sumisigaw upang humingi ng tulong. Nararamdaman ko kasing hindi siya masamang uri ng engkanto. Hindi ko may paliwanag kung paano ko nasasabi iyon dahil kusa ko lang naramdaman. Pero wala pa rin talaga akong lakas ng loob na makasama siya. Hindi pa ako handa na magkita kaming muli ni Lorenzo. Hanggang sa napagdesisyonan kong umalis na sa boarding house na iyon. Nagtataka sa Ines kung bakit pero hindi ko pa rin sinabi ang tunay na dahilan. Nag-impake ako ng lahat ng aking gamit. Bala kong layuan ang lugar na iyon. Baka sakaling hindi na ako susundan pa ni Lorenzo. Natatandaan kong sinabi ng baklang kumuha sa akin sa trabaho na kung may kailangan ako, ay huwag daw akong mahiyang lumapit sa kanya. Kaya iyon na nga ang aking ginawa. Kasama ang aking anak ay tuluyan na akong umalis sa boarding house na iyon. At doon tumuloy sa bahay ng bakla, kung saan naroon din ang ibang mga babae na kasama ko sa trabaho. Hindi naman nagdadalawang isip ang bakla na patuloyin ako. Kahit pang matagalan ay ayos lang sa kanya. Hanggat ako pa rin ang magbabayad sa sarili kong gastusin. Kahit wala akong sariling silid roon, dahil may mga kasama rin akong ibang babae, ayos lang sa akin. Ang mahalaga ay makalayo ako kay Lorenzo. Malayo-layo rin ang bahay ng baklang iyon mula sa boarding house. Kaya malakas ang kumpiyansa kong hindi niya ako masusundan. Ilang linggo akong nananatili sa bahay ng bakla. Doon ko napagtanto na kaya pala pasulpot-sulpot lang ang lalaking iyon at hindi nagsasabi kung saang bahay ba talaga siya nakatira. At saka wala rin siyang kanal sa ibaba ng ilong niya dahil isa pala siyang engkanto. Hindi ko na rin kasi naitanong kung saang bahay siya nakatira. Baka yung akasya ang tinutukoy niyang bahay niya. Sa loob ng maraming araw kong pananatili roon na malayo kay Lorenzo, hindi ko maintindihan ang aking sarili. Ayoko mang aminin pero hindi ko maitatangging nangungulila ako sa presensya niya. Parang gusto ko nang batukan ang aking sarili ng isang beses. Tapos ay hiniling ko na sana magpakita siya sa akin. Para na akong mababaliw. Nilalayuan ko si Lorenzo pero makalipas ang ilang linggo ay hinahanap-hanap ko naman siya. Hindi ko maintindihan kung ano ang nararamdaman ko. Hanggang sa isang araw, natagpuan ko na lang ang sarili kong nagpaalam na sa bakla dahil babalik na ako sa boarding house. Kasama pa rin ang aking anak. Wala namang problema iwan sa bakla.
Pagkabalik ko nga sa boarding house, hindi pa man lumipas ang ilang oras, ay nagparamdam ng muli sa akin si Lorenzo. Nagpakita ulit siya sa akin. Doon, hindi ko may paliwanag ang saya sa aking puso. Sobrang saya ko nang makita ko siyang muli at hindi ko na nga napigilan ang sarili kong yakapin siya ng mahigpit. Nalaman ko ring kayang-kaya naman pala akong sundan ni Lorenzo kahit saan ako magpunta. Ngunit hindi niya lang ginawa dahil nais niya muna akong bigyan ng panahon na makapag-isip-isip. Hinintay lang ako ng lalaking iyon. At nang makabalik na nga ako, kitang-kita ko rin ang saya sa kanyang mga mata. Amanda, 7 araw na lang ang natitira kong pamamalagi rito sa mundo niyo. Pagkatapos ng 7 araw, kailangan ko nang bumalik kung saan ako nang galing. Dahil hindi ako maaaring manatili sa mundong ito, sapagkat hindi ako nabibilang dito. Saad ni Lorenzo na ikinalungkot ko ng husto. Ano? Kung ganun ay iiwan mo rin pala ako. Kung kailan minahal na kita, tsaka mo ko iiwan? Naluluha ko nang ang tanong sa kanya. Kung gusto mo, ay pwede naman kitang isama sa aking mundo. Kaya lang, uwi ka niya. Kaya lang, ano? Kinakabahan ko namang tanong. Kaya lang, hindi maaaring sumama ang iyong anak. Sagot niya. Kahit na ganoon, ayoko rin namang sumama kay Lorenzo. Hindi ko alam kung sa paanong paraan ako sasama sa kanya. At natatakot akong isipin ang bagay na iyon. Dahil maaaring mamatay ako sa mundo ng mga tao at mabubuhay sa ibang mundo. Sa mundo ng mga engkanto. Tsaka isa pa, ayoko ring iwanan ditong mag-isa ang aking sanggol. Hindi ako masamang ina para gawin iyon sa aking anak. Nang dahil lang sa umibig na naman ako. Dahil dito, labis na akong naguguluhan. Ayoko sanang umalis si Lorenzo ngunit hindi ko naman kontrolado ang kanyang buhay. Ayoko ring sumama sa kanya kahit gustong gusto ko pa siyang makasama sa mundong ito. Gusto ko siyang mahalin ng buong buo. Kahit pa hindi natin kahuri ang lalaking iyon. Dahil wala kaming magawa, inilaan na lang namin na Lorenzo ang natitirang 7 araw na magkasama kami at masayang masaya. Namasyal kami sa kung saan-saan kasama ang aking anak. Gumawa kami ng masasayang alaala at tinitiyak ko magiging masaya ang lahat ng alaalang maiiwan niya sa akin sa mundong ito. Hindi ko pa naranasang lumigaya ng ganon. Tanging si Lorenzo pa lang ang nakapagpapaligaya sa akin ng sobra-sobra. Parang naging perpekto bigla ang aking mundo. Nakalimutan ko ng pansamantala ang aking pagiging bayarang babae. Lalo nang sinabi niyang wala siyang pakialam sa bagay na iyon. Dahil ang mabuti kong puso ang dahilan kung bakit ako iniibig ni Lorenzo. Napahiling na nga lang ako sa kawalan na sana ay naging tao na lang si Lorenzo dahil nasa kanya ang lahat ng katingin ang lalaking pangarap ng mga kababaihan. Mabait, maalaga, mapagmahal, maalalahanin, malambing at marami pang iba. Samantalang si Ines, nasobrahan na talaga sa pagtataka dahil bakit daw parang may kausap ako gabi-gabi sa loob ng aking silid. Gayong wala naman siyang nakitang may kausap ako nang sumilip siya sa bintana namin. Pero nananatiling nakatikom ang aking bibig. Hindi ko sinabi sa kanyang tungkol kay Lorenzo dahil maaaring hindi niya maintindihan o hindi niya matanggap. Kaya hanggat maaari, sa akin lang ang tungkol sa lalaking engkanto na minamahal ko. Kaya sa mga nakikinig ngayon huwag niyong sabihin kay Ines. Mainis yun. Hanggang sa isang araw, dumating na nga ang araw na kinakatakutan ko. Patapos na ang 7 araw, kailangan nang bumalik na Lorenzo sa kanyang tunay na mundong pinanggalingan niya. Wala akong ibang magawa kundi iyak lang ng iyak.
Hindi ko naman siya maaaring pigilan dahil ikamamatay niya rin ang manatili ng matagal sa hindi niya mundo. Kaya kahit sobrang sakit para sa akin, hinayaan ko na lang siyang bumalik na sa ibang mundo. Bago umalis sa Lorenzo, nag-iwan siya sa akin ng isang maliit na supot na puno ng mga ginto. Ang sabi niya ay huwag ko daw ibenta ng isahan o isang bagsakan lang. Sinabi niya ay paunti-unti lang daw. Tapos, lilipat ako ng ibang lugar. Ang sabi niya pa, gamitin ko raw ang laman nun para huminto na ako sa pagiging bayarang babae at abutin ang aking pangarap sa buhay. Nagulat ako nang makita ko ang laman nun. Pero hindi ginto ang kailangan ko, kundi si Lorenzo mismo. Hindi ko kaagad ginamit ang ginto na yon at itinago ko lang nung una. Para sa akin kasi ay kaligayahan ang hanap ko at hindi ang ginto. Kasi sobra akong nasaktan. Gusto kong ibalik sa kanya pero nawala na lang siyang bigla. May isang gabi na iniwan ko muli kay Ines ang aking anak. Ngunit hindi ako nagtungo sa trabaho, kundi doon ako pumunta sa puno ng akasya. Sigaw ako ng sigaw. Nagsusumamong magpakita siyang muli sa akin. Ang daming luha na umaagos mula sa aking mga mata, ngunit tila hindi na uuubos ang mga iyon. Wala akong pakialam kahit sino pang makakita sa akin na parang nababaliw na roon sa harapan ng punong akasya. Pinagtatawanan na nga ako ng mga taong nakakita sa akin. Ang iba naman ay pinayuhan akong umalis na roon dahil baka raw maingkanto ako. Hindi nila alam na iyon nga ang gusto kong mangyari dahil parang hindi ko na yata kayang lumaban pa sa buhay nang iwanan akong muli ng lalaking minamahal ko. Pakaramdam ko kasi wala na talaga akong karapatang umibig. Una, iniwan ako at naging disgrasyada pa dahil nabuntis ako. At sa ikalawang pagkakataon, iniwan pa rin ako at bumalik sa kanyang tunay na mundo. Kung bakit ba naman kasi sa engkanto pa ako umibig? Hanggang sa isang araw, nagulat na lang ako nang perasahin ako ng mga tao papunta sa mental hospital. Si Ines ang nagpasimuno sa kanila. Sobrang dismayado ako kay Ines dahil iniisip niyang nababaliw na ako. Kung sa bagay, hindi rin naman kasi alam ni Ines kung ano talaga ang nangyari sa akin. Kaya niya naisipang nabaliw na ako. Nagalit ako sa mga tao. Nagpupumiglas ako at pilit kong ipinapaintindi sa kanila na hindi ako nababaliw. Hindi ko pa rin binanggit ang tungkol kay Lorenzo dahil nais kong pangalagaan ang pagkatao niya sapagkat nagbabakasakali akong babalikan niya ako. Gayunpaman, kahit anong paliwanag ko sa mga tao, walang naniwala sa akin. Maging ang bakla kong kasama sa trabaho, naniwala rin siya sa sinasabi ng iba tungkol sa pagkasira daw ng pag-iisip ko. Ang baklang iyon ang pansamantalang kumukop sa aking anak habang nakakulong ako sa mental hospital ng ilang linggo. Pero umaasa pa rin ako makahanap ako ng ibang paraan para makalabas mula sa lugar na iyon dahil naniniwala akong hindi ako nababaliw. Bakit ba ayaw nilang maniwala sa akin? Nagmahal lang ako pero hindi ako baliw. Sila ang mga baliw. Galit kong ang singal habang nakaupo ako sa upuan sa labas ng gusali ng mental hospital. Pinapanood ko ang mga tunay na baliw na naglalaro. Kunot na kunot lang ang aking noo hanggang sa makalipas ang ilang minuto ay nagulat ako sa aking nakita. Hindi ko sukat akalaing makita ang mga taong kaharap ko ngayon. Akala ko ay namamalikmata lang ako, kaya hinahagod ko ang aking mga mata. Hanggang sa napagtanto kong totoo nga ang aking nakikita. Hindi ako makapaniwalang nasa harapan ko sina inay at itay na matagal nang nagtakwil sa akin. Anak ko, saad ni inay sa akin, tsaka niya ako niyakap ng mahigpit. Amanda,
Iha, ano bang nangyari sa'yo? Wika naman ni Itay at saka nakiyakap na rin sa akin. Hindi ako sumagot. Naiyak lang ako at hindi ko napigilan yon. Natutuwa ako na nagagalit. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman dahil naghahalo na ito. Masaya ako dahil nakita ko muli sina Inay at Itay. Pero nagagalit din ako dahil maraming taon din nila akong itinakwil at pinapabayaan sa halip na damayan ako sa sakit na nararamdaman ko nang iniwanan ako ng una kong nobyo. Idinadaan ko na lang sa mabigat na pag-iyak ang lahat hanggang sa kumalma ako. Nakalabas na rin ako ng mental hospital pagkatapos kong gumaling. Oo, tunay palang nabaliw ako ng saglit. Ngunit hindi dahil may nakikita akong hindi nila nakikita. Alam kong totoo pa rin si Lorenzo at hindi siya likha ng imahinasyon ko lang. Lalo na't hawak ko pa rin ang mga gintong binigay niya sa akin. Nabaliw lang ako magmula nang iwan ako ng lalaking iyon. Dahil hindi ko kinayang sakit na para bang maraming taon ko na siyang naging nobyo. Hindi nga kami opisyal na magkasintahan ni Lorenzo. Basta ang alam lang namin, mahal lang namin ang isa't isa. Kakaiba kasi magmahal ang inkantong iyan. Talagang nakakabaliw. Pero ito ang ipinagtataka ko. Dahil lahat ng mga gamit ko na naiwan ko sa boarding house ay bumalik pa rin sa akin. At ang labis kong ipinagtataka talaga ay hindi nila mabuksan-buksan ang bag kung saan nakalagay ang aking ginto. Makalipas ang ilang araw, umuwi na rin ako sa poder ng aking mga magulang. Pagkatapos kong kunin sa bakla ang aking anak, nagpasalamat na rin ako sa taong iyon. Humingi ng tawad sa akin ang mga magulang ko at nangako silang babawi sila sa akin sa lahat ng kanilang pagkukulang. Agad ko naman silang pinatawad. Dinala ko sa amin ang mga ginto at kinalimutan ang aking trabaho bilang bayarang babae. Hindi na ako nag-aral muli, ngunit nagpatayo ako ng isang legal na negosyo. Nung una ay bumibili ako ng mga kalupaan dito sa aming lugar. Yung mga pagtataniman at pati mga balayan. Hanggang sa tuluyang umasinso ang aking buhay kasama ang aking pamilya. Ngunit hanggang ngayon, kahit mapera na ako at lahat ay nagagawa ko na sa buhay, travel dito, travel doon. Ngunit hanggang ngayon, naghihintay pa rin ako sa lalaking nilalaman ng aking puso. Patuloy pa rin akong umaasa na makikita ko muli si Lorenzo. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe at mag-comment, mag-like sa video ito. Mabuhay ka po at God bless palagi sa iyo.